Hindi sapat na magbibitiw lang sa pwesto ang mga sangkot sa katiwalian. Ayon po yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Giit pa ng Pangulo, hindi para sa pampulitikang interes ang pagbunyag niya sa maanumalyang flood control projects. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ang trilyon-peso march nitong Setyembre na pagpapakita ng disgusto at galit ng mga Pilipino sa pangungurakot ng pondo para sa flood control projects, balak raw sundan ang isa pang malakihang protesta na ikinakasas sa Nobyembre. Pareho pa rin ang panawagan, panagutin at ikulong ang mga korap. Pero sa kanyang latest podcast, sinabi ng Pangulo na ang pananagutan at pagpaparusa hindi pwedeng madaliin at idaan sa gigil. The sins they committed it's hard to swallow. I understand that, but if we are a nation, a people of laws, we have to follow the law. Otherwise, whatever we do is not legitimate. We know many of these people are not innocent. Okay. But if you're going to bring them to court, you must have a very strong case. Sa nakalipas na mga linggo, sunod-sunod na mga pagbibitiw, kabilang si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Nag-resign din ang pinsan ng Pangulo na si Martin Romualdez sa pagka-House Speaker at si dating House Appropriations Committee Chairman Saldico sa pagka-kongresista. Hindi anya porke nagbitiw ay absuelto na sa pananagutan kung mapatunayan. That's not enough. That's not enough. There is a great deal of damage, economic damage, actual damage to people's lives. I mean, very simple. A lousy flood control project that collapsed during the flood that killed a family. I mean, how can you live with that? I can't live with it, so I won't live with it. So I will keep pushing. Batid ng Pangulo na umaabot na sa kanyang mga kaalyadong investigasyon. Patunay anya na hindi ito para isulong ang interes sa pampulitika, kundi para tuldukan ang katiwaliang naging kalakaran umano ng mga nakaraang administrasyon. I will continue to bring it up. If we resigned ourselves to saying that, okay, well, we can't do anything, I only have 6 years. If you resign to yourself to that I can't do anything, you will not do anything. Yeah. And this is what we've seen over so many past decades. So I didn't want to be another one. 255 billion pesos sa pondo na dapat sanay para sa flood control project sa 2026 ang pinalipat ng Pangulo sa iba't ibang departamento. Pero hindi naman daw ibig sabihin na tuluyang ititigil ang infrastructure projects. Ibabalik din anya acceptance requirement kung saan kailangan munang inspeksyonin ng lokal na pamahalaan ang proyekto para iwas ghost o substandard na mga proyekto. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Isinusulong ngayon ng isang kongresista ang pagpasa ng 2 batas para maibalik ang tiwala ng taong bayan. Kabilang dyan, ang pagbabawal sa political dynasty na nasa konstitusyon na. Pero wala pang batas para maipatupad. Nakatutok si Mark Salazar. What is the nature of the personal collective privilege? Ipinamukha ni Caloocan Representative Edgar Erice sa plenaryo ang anyay kahihiyang kinakaharap nila dahil sa flood control scandal. Palala na raw ng palala ang galit ng tao sa kanila. This house is on fire. Yes, Madam Speaker, this house is on fire. At ang masakit na katotohanan, tayo mismo ang nagsindi ng apoy na ito. Noong mga nakaraang kongreso, may mga apoy na. Ngunit sa 19th Congress, sadyang pinasiklab ang dambuhan ang sunog. At ngayon, naglalagablab na rin ang galit ng sambayanan. Giit ni Erice, dapat daw ituloy ang investigasyon at tuntunin ang mga dapat panagutin. It's greed gone wild. 1.45 trillion. Yan ang kabuuang halaga ng insertion at diversions noong 2023, 2024 at 2025 General Appropriations Act. Pinondohan ng 19th Congress ang mga proyektong hindi naman bahagi ng panukala ng Pangulo. Ang mga insertion at diversions na ito ay napunta sa mga ghost projects, substandard projects at mga proyektong pumapabor lamang sa mga shrewd businessman na nagkataong naging makapangyarihan na mambabatas. Masaklap daw na damay lahat sa taguring buwaya o buwitre ang mga mambabatas. Damay lahat kapag napuno ang taong bayan. Huwag na nating hintayin na ang mamamayan mismo ang mag-aklas. O ang kasundaluhan ang gumawa ng mga bagay na yayanig sa ating demokrating kung pamumuhay. Kailangan natin ng reformang magpapahupa ito.
Bold reforms must emanate from this House. Sa flag raising ceremony kanina, mga kawani naman ng Kamara ang kausap ni Speaker Faustino D. III. Mga kawaning alam niyang apektado na rin ng kahihiyan. Alam kong hindi po madali ang sitwasyon ng Kongreso sa panahong ito. May nababalitaan pa nga po ako na may mga kasamahan tayo na kailangan pang magpalit o mag-alis ng uniforme bago pumasok dahil sa takot na mapag-initan na habang nagko-commute papunta dito sa Kongreso. Kinampante ni Speaker D ang mga kawani na makakabawi rin ang Kamara sa kanilang reputasyon. Yan man daw ay hindi pa ngayon. Masakit mang tanggapin, talagang bumaba na ang tiwala ng taong bayan sa ating institusyon. Pero ito rin ay paalala na mas kailangan nating pagbutihin ang ating trabaho at ibalik ang tiwalang iyon sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod. Tandaan nating lahat, sa bawat bagyo, may araw na muling sisikat. May dalawang panukala si Congressman Erice kung paano maibabalik ang tiwala ng tao. Una, magpasa ng batas na magbibigay ng pangil sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nakausap po ako isang miyembro ng ICI. Siya po ay nawawalan na ng pag-asa. Kung siya po ay magre-resign dahil sa kakulangan ng kanilang ng poder, lalo pong mawawalan na ng tiwala ang ating mamamayan. At ipasa ang pinakamahirap na panukalang batas na magbabawal ng political dynasty. Dahil 70% ng kapulungang ito ay mga dynasties. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Ngayong suspendido muna ang pagdinig ng Senado sa mga maanomalyang flood control project, dumarami ang mga nananawagang buksan sa publiko ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Kabilang dyan, ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines na umapila ring protektahan ang integridad ng mga investigasyon. Nakatutok si Joseph Moro. Nagkumpirma na si dating Public Works Secretary at ngayon Senador Mark Villar sa pagdalo sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa maanumalyang infrastructure projects. As former DPWH Secretary, probably he can share with us any information that he has with regard to the source of funding, planning, and implementation of the projects when he was Secretary. Kasama sa proyekto ng mga panahong ito ayon sa datos ng DPWH ang nakuha ng mga kumpanya ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na mahigit 700 na mga flood control projects na nagkakahalagang 37 billion pesos. May 450 naman na mga proyektong may halagang 40 billion pesos simula 2023 hanggang 2025. Muli ring haharap sa ICI ang mag-asawang Diskaya dahil hindi natapos ang ICI sa pagdinig sa dalawa. Ipapatawag din si dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Party List Representative Saldi Co. Nitong mga nakaraang linggo, closed door ang ginagawang hearing ng ICI maliban sa mga update na ibinibigay ni Executive Director Attorney Brian Hosaka at sa mga resource person na gustong magsalita. Dumarami ang mga nananawagan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na isa publiko nito ang mga pagdinig, lalo na't itinigil pansamantala ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig nito sa mga maanumalyang flood control project. Kabilang na riyan ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines na nanawagan sa mga opisyal ng gobyerno na protektahan ang integridad ng mga investigasyon. I-open sa publiko para at least nakakaalam yung publiko. Opo. Ano ba talaga nangyayari, pati nga daw po yung mga executive session na yan, dapat nalalaman din ng publiko yan para maiwasan natin yung mga pagdududa. Yun nga nung sinasabi natin whitewash. Si Senate President Tito Soto III ganito rin ang panawagan. Hopefully the ICI can open to the public its deliberations. Hindi naman daw katanggap-tanggap para kay dating Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban ang sinabi dati ng ICI na ayaw nito ng trial by publicity kaya pribado ang mga pagdinig. Maaari naman daw mag-object o salagin ng mga abogado ng mga iniimbestigahang persons of interest o suspect ang mga improper na tanong. The Commission is very much aware of the request and or the position of some people asking for more transparency.
But the position or the policy of the Commission still remains the same. So no change? Right now, there's none. Pero isinapubliko naman nila ang kanilang naunang findings na inihain sa Ombudsman. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.